May isang tanong na hindi mo pa nasasagot. Bakit ka paulit-ulit na nasaktan ng mga taong minahal mo? Bakit parang mas madali kang pagkatiwalaan tapos tratraydorin? Merong sagot. At narito ito. Hindi ito tsamba. Hindi ito malas. Merong mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. Sinasanay ka ng Diyos, pero hindi mo pa alam para saan. Ngayon, aalamin natin yon. Isipin mo ang isang sundalo. Hindi siya nagiging sundalo sa isang araw. Tinuturuan siya sa pamamagitan ng pagod, sakit at pagkabigo. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Isipin mo ang isang bata na hindi pa nakakaalam na mainit ang apoy. Minsang masusunog siya at magmumula noon malalaman na niya. Ang sakit ay nagbibigay ng karunungan na hindi makukuha sa libro. Iyan ang simula ng tunay na pagtitingin. Mayroon 3 antas ng karunungan na sinasanay ng Diyos. Bawat isa ay may kasamang karanasan, bawat isa ay masakit, pero bawat isa ay nagbibigay ng bagong paningin. Handa ka na bang malaman kung saan ka naroroon? Sa video na ito, aalamin natin kung anong antas ang kinabibilangan mo. Aalamin natin kung anong aralin ang kailangan pa mong matuto. Ito ang maaring magbago ng lahat ng bagay para sa iyo. Simulan natin. Ang unang antas ng karunungan, tinitingnan mo ang mukha. Ito ang pinaka-natural na paraan ng pagtingin. Walang masama dito sa simula, pero ito rin ang pinakamahal mong mapag-aralan. Sa unang antas, pinagkakatiwalaan mo ang mga tao batay sa kanilang hitsura. Mapagkaingatan ba sila? Mukhang mabait? Mukhang totoo? Ito ang tinawaragan ng Diyos nang sinabi niya kay Samuel, hindi tumitingin ang Diyos sa hitsura, kundi sa puso. Tandaan ang kwento ni David. Nang pumunta si Samuel sa bahay ni Jesse, tumingin siya sa mga anak. Lahat ay matangkad, maganda, malakas. Ngunit sinabi ng Diyos, hindi ito ang aking pinili. Nagtaka si Samuel. Ang Eliab, ang panganay, ay mukhang perpekto, matangkad, maringal, kamukha ng isang hari. Pero sinabi ng Diyos, huwag mong tingnan ang kanyang hitsura. Ito ang unang aralin, hindi ang nakikita mo ang katotohanan. Ang mga pinakamagandang ngiti ay maaaring nagtatago ng pinakamaruming puso. Ang mga pinakamahinahon na mukha ay puno ng manipulasyon sa loob. Naniniwala tayo sa mga mukha kasi iyon lang ang alam natin, pero ito ay limitado at mapanganib. Naalala mo ba ang nagmahal sa iyo? Yung sinabi mong siya na, mukhang perpekto sa labas, mabait, matapang, maaasahan, pero dumating ang araw na nakita mo ang tunay niyang mukha at nasugatan ka ng malalim. Hindi mo kasalanan na nalinlang ka, ganun ang unang antas. Nagtitiwala tayo sa kung ano ang nakikita natin, iyon lang ang alam natin noon. Pero ang Diyos ay nagtuturo sa atin na tingnan ng mas malalim. Isipin mo ito, ikaw ay nasa isang pamilihan. Nakakita ka ng isang tao na mukhang sinesenyasan ka, lumapit ka, at lumabas ang iyong pera at wala nang babalikan. Ang mukha ay nanlinlang sa iyo. Ganon din sa relasyon, sa trabaho, sa simbahan. Nakakita ka ng isang tao na mukhang mapagkakatiwalaan at nagtiwala ka. Pero ang nagpagaling sa iyo ay hindi ang pagkabigo, kundi ang pagtanggap na may mas mataas na uri ng pagtingin para sa iyo. Ang unang antas ay ang pagkilala na ang mga tao ay hindi palaging totoo sa kanilang hitsura. Ito ang pinaka-basic na aralin. Pero maraming taon pa rin tayong nanatili dito. Bakit? Kasi nais nating maniwala sa pinakamabuti sa iba. At iyan ay hindi masama. Ang problema sa unang antas ay ito, nagiging mapaghinala ka. Pagkatapos mong masaktan ng paulit-ulit, nagsisimula kang magingat sa lahat. Hindi ka na bukas, hindi ka na nagtitiwala, at nagsisimula kang mabuhay sa takot. Iyan ang tanda na kailangan mong lumipat sa ikalawang antas. Hindi mas magaan ang susunod, pero mas totoo. Ang Diyos ay hindi nagnais na mabuhay ka sa paranoia. Nagnais siyang sanayin ang iyong espiritual na paningin. Ang ikalawang antas ng karunungan,
Tinitingnan mo na ang puso. Sa antas na ito, natututo ka ng mag-observe ng mga pattern. Hindi mo na basta-basta pinagkakatiwalaan ang muka. Tinitingnan mo na ang kilos, ang mga patunay. Ito ang antas kung saan natututo kang basahin ang tao. Nakikita mo na ang mga red flag bago pa man dumating ang problema. Nakikilala mo na ang mga tao bago pa man nila ipakita ang kanilang tunay na sarili. Mukhang magaling ito, pero may kasamang panganib. Mukhang mas maginhawa ito, hindi ba? Mukhang mas ligtas. Pero narito ang problema sa ikalawang antas, nagiging judge ka. At ang pagiging judge ay may bigat na hindi mo inaasahan. Magsisimulang mapagod ang iyong puso. Isipin mo ang isang taong dumaan sa maraming traidor. Hindi na siya basta nagtitiwala. Sinusuri niya ang bawat isa. Sa labas, mukhang matalino siya. Pero sa loob, sobrang pagod na siya. Ang ikalawang antas ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga pattern ng kasalanan. Nakikita mo na ang manipulasyon bago pa ito lumalalim. Nakikita mo ang mga palatandaan ng makasariling gawi. At lumiligtas ka bago pa masugatan ng malalim. Pero narito ang lihim na panganib sa antas na ito. Nagsisimula kang maniwala na ang lahat ng tao ay may masamang intensyon. Nagsisimula kang i-prejudge ang mga tao batay sa kanilang kahawig. Kahawig ng mga lumipas na nasaktan sa iyo. Naalala mo ba ang isang taong nagpapaalala sa isang lumipas na kasamaan? Kahit bago pa man silang gumawa ng masama, nag-react ka na. Iyon ang tinatawag nating trauma response at ito ay natural, pero hindi ito ang layunin ng Diyos para sa iyo. Sa ikalawang antas, maaring maging ugali mo ang mag-isip. Alam ko na kung sino kang uri ng tao, hindi ko kailangan ng ibang ebidensya. Ito ang mapanganib. Ang paghuhukom ng walang pagmamahal ay takot, hindi karunungan. Si Jesus ay nasa ikalawang antas at higit pa. Nakita niya ang puso ni Judas, alam niyang ipagtatraidor siya, pero pinili pa rin niya si Judas at pinagsilbihan pa rin niya siya hanggang sa huli. Iyan ang hindi natin maintindihan sa ikalawang antas. Paano maaari kang magmahal sa taong alam mong magtatraidor sa iyo? Paano maaari kang magpatuloy na maglingkod sa taong magsasama ng sama sa iyo? Ang sagot ay nasa ikatlong antas. Bago tayo pumunta doon, kailangan nating makilala ang hangganan ng ikalawang antas. Ang hangganan niyon ay ang pait ng puso, ang bitterness, ang hindi napapatawad na sugat. Ito ang humihila sa iyo pabalik at nagpipigil sa iyo na lumago. Isipin mo ang isang taong matagal nang nasaktan. Natuto na siya, maalam na siya, alam na niya ang mga red flag, pero puno na siya ng galit, hindi makapagmahal ng tunay, kasi puno siya ng takot na masaktan ulit. Iyan ang tanda na ikaw ay nasa dulo ng ikalawang antas. Natuto ka na, ngunit ang iyong karunungan ay naging pader, pinoprotektahan ka nito, pero nahahadlangan ka rin nito na makatanggap ng tunay na pagmamahal. Kailangan mong lumipat sa ikatlong antas. Hindi dahil wala nang mapanganib na tao sa paligid mo, kundi dahil may mas mataas na uri ng pagtingin. Isang pagtingin na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Ang ikatlong antas ng karunungan, tinitingnan mo ang layunin ng Diyos. Ito ang pinakamataas na antas at ito ang pinakamahal na makamit. Kasi ang presyo nito ay ang mga karanasang hindi mo gusto. Ang mga karanasang nagpabago ng iyong paningin magpakailanman. Sa ikatlong antas, nakikita mo na ang katotohanan ito. Ang bawat tao sa iyong buhay, mabuti man o masama, ay instrumento ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang okay ang ginawa ng masama, kundi nangangahulugang ang Diyos ay mas malaki pa sa masama.
Isipin si Jose, ibinenta ng kanyang mga kapatid, ginawang alipin, nakulong ng walang kasalanan, pinabayaan ng mga taong tinulungan niya, 13 taon ng kadiliman, 13 taon just kindergarten hanggang katapusan ng senior high school. Pero anong sinabi ni Jose sa huli sa kanyang mga kapatid? Kayo ay nag-isip ng masama sa akin, ngunit pinlano ng Diyos ito para mabuti. Hindi niya sinabi ito ng walang kirot. Sinabi niya ito pagkatapos ng maraming taon ng pagtanggap. Iyan ang ikatlong antas. Hindi ito pagsasabi na okay lang ang masama. Ito ay pagtanggap na ang Diyos ay gumagamit ng kahit anong sitwasyon para matupad ang kanyang plano. Kahit ang pinakamasakit, kahit ang pinakawalang kahulugan sa iyong paningin. Isipin mo ang isang maalon na dagat. Ang mga alon ay ang mga pagsubok sa iyong buhay. Ang tao sa unang antas ay takot sa alon, tumatalon para makaiwas. Ang tao sa ikalawang antas ay nakatayo sa dalampasigan, pinanonood ng may ingat. Ang tao sa ikatlong antas ay surfer, gumagamit ng alon para makarating sa destinasyon. Sa ikatlong antas, hindi ka na natatakot sa mga taong nasaktan sa iyo. Nakikita mo na sila bilang mga kasangkapan na ginamit ng Diyos para sanayin ka. Hindi dahil sila ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay sapat na matalino para gumamit kahit ng masama para sa mabuti. Alalahanin natin si Elisha at ang kanyang lingkod. Napapalibutan sila ng hukbo ng Assyria. Takot na takot ang lingkod. Sinabi ni Elisha, huwag matakot. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Hindi nakakakita ng anghel ang lingkod, nakakakita lang siya ng kaaway. Nanalangin si Elisha, Panginoon, buksan ang kanyang mga mata at nakita ng lingkod ang bundok na puno ng mga kabayo at karo ng apoy. Ang katotohanan ay laging naroroon, hindi lang natin ito nakikita. Iyan ang ikatlong antas ng karunungan. Nakikita mo ang hindi nakikita. Nakikita mo ang espiritual sa likod ng pisikal. Nakikita mo ang plano ng Diyos sa likod ng kaguluhan. At nagiging mapayapa ka kahit walang nagbabago pa sa labas. Pero paano mo mararating ang ikatlong antas? Hindi sa pamamagitan ng pag-aaral lang, hindi sa pamamagitan ng pakikinig lang. Ang ikatlong antas ay nararating sa pamamagitan ng pagdaan sa apoy. Ang tao na pinakabuo ang paningin ay ang taong dumaan sa pinakamaraming pagkabigo. Ang taong nakakakita ng Diyos sa lahat ng bagay ay ang taong natutong magtiwala sa lahat ng bagay. Ito ang presyo at ito ay sulit kahit hindi mo ito mararamdaman agad. Isipin mo si Pablo. 3 beses siyang humingi sa Diyos na alisin ang kanyang tinik sa laman. 3 beses. Parang 3 taon ng panalangin para sa isang bagay na hindi naaalis. Ngunit ang sagot ng Diyos ay, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Nakita ni Pablo ang ikatlong antas. Hindi ang kinalabasan ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ka naging sa proseso. Ang kanyang kahinaan ay naging lakas. Kasi nang wala na siyang sariling kakayahan, lumabas ang kakayahan ng Diyos. Feel mo ba ito? Nakaka-relate ka ba sa sinabi ni Pablo? Mayroon kang sinasamahan, isang sitwasyon, isang tao, isang problema. Paulit-ulit mong ipinagdarasal at hindi pa sagutin ng Diyos sa paraan na gusto mo. Baka hindi ang kinalabasan ng tanong. Baka ang tunay na tanong ay, sino kang nagiging? Ang ikatlong antas ng karunungan ay hindi nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng problema. Nagbibigay ito ng kapayapaan kahit wala pang kasagutan. Isipin mo ang isang barko sa karagatan. Ang layunin nito ay hindi ang hindi matamaan ng alon. Ang layunin nito ay ang makarating sa destinasyon, kahit sa gitna ng pinakamasamang bagyo. Ganon din ang ikatlong antas. Hindi ka na magtatakbo sa mga problema. Haharapin mo sila hindi dahil malakas ka, kundi dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Alam mo na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Sa ikatlong antas, nakikita mo na ang mga nagtraidor sa iyo bilang mga guro.
Hindi mga guro na sinangayunan mo, kundi mga guro na ginamit ng Diyos nang hindi nila alam. Tulad ni Judas na naging instrumento ng pinakamahalagang misyon sa kasaysayan. Pero may isang bagay na dapat mong maunawaan. Hindi mo mararating ang ikatlong antas ng mag-isa. Ang banal na espiritu ang siyang nagbubukas ng iyong espiritual na paningin. Hindi ang iyong sariling lakas o talino, kundi ang kanyang biyaya. Kung gusto mong maabot ang ikatlong antas ng karunungan, mayroon kang kailangang gawin. Hindi ito isang formula, hindi ito isang teknik. Ito ay isang pagpapasyang magbago ng pananaw kahit masakit pa. Una, kailangan mong hayaan ng Diyos na buksan ang iyong mga mata. Gaya ng lingkod ni Elisha, ang iyong pinakamagandang panalangin ay, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata. Simple, pero ito ay nagbabago ng lahat. Hindi ito nangangahulugang maging bobo ka sa mga taong mapanganib. Hindi ito nangangahulugang baliwalain mo ang mga red flag. Nangangahulugang ang iyong reaksyon ay manggagaling sa pag-unawa. Hindi sa takot. Ikalawa, kailangan mong magsimulang tanungin ang mas mataas na tanong. Hindi bakit niya ginawa ito sa akin, kundi ano ang gustong ituro ng Diyos dito. Hindi kailan ito matatapos, kundi sino ang nais ng Diyos na maging ako sa prosesong ito. Ang tamang tanong ay nagbubukas ng tamang pinto. Isipin mo ito, ang isang karunungang tanong ay nagbubukas ng pintuan. Habang tinatanong mo ang bakit ako, nananatili kang biktima. Habang tinatanong mo ang para saan, nagiging estudyante ka ng buhay. At iyon ang pagbabago ng pananaw. Ikatlo, kailangan mong pag-aralan ang mga taong nakapaligid sa iyo ng iba. Hindi bilang mga kaaway na dapat iwasan, hindi bilang mga kaibigan na dapat pagkatiwalaan ng buo, kundi bilang mga taong may sariling kwento, may sariling sugat na posibleng dahilan ng kanilang gawi. Naaalala mo ba ang pinakamasama sa mga taong nasaktan sa iyo? Alam mo ba kung ano ang dumaan nila? Alam mo ba kung sino ang unang nasaktan sa kanila? Ang ikatlong antas ng karunungan ay nagbibigay ng kakayahang makita ang tao sa likod ng kasalanan. Ito ay hindi pagpapalaya sa kanila. Ito ay pagpapalaya sa iyo. Hindi ito nangangahulugang okay ang ginawa nila. Hindi ito nangangahulugang dapat mong hayaan silang saktan ka ulit. Nangangahulugang maaari kang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para makalaya ka. Ikaapat, kailangan mong yakapin ang proseso ng pagsasanay. Ang bawat panahon ng pagsubok ay bahagi ng kurikulum ng Diyos para sa iyo. Ito ay hindi parusa. Ito ay paghahanda para sa mas malaking bagay. Isipin mo ang isang atleta na naghahanda para sa championship. Ang kanyang coach ay nagbibigay sa kanya ng pinakamahirap na training. Hindi dahil gusto nilang pahirapan siya, kundi dahil alam nila kung anong kaya niya. Ganon din ang Diyos. Alam niya ang iyong kakayahan. Alam niya kung gaano kaya mong tiisin. Hindi niya ipapahintulot ang higit pa sa iyong kaya. Ang bawat pagsubok ay nasukat ayon sa iyong kapasidad na lumago. Ikalima, kailangan mong manatili sa komunidad ng mga naniniwala. Hindi ka mararating sa ikatlong antas ng nag-iisa. Kailangan mo ng mga taong makakapag-pray sa iyo. Mga taong makakasamahan mo sa iyong pinakamadilim na oras. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa komunidad. Ang iyong mga karanasan ay nagiging mas malinaw sa liwanag ng kwento ng iba. Huwag kang maging martir na nag-iisang nagtitiis. Hanapin mo ang mga taong makakasama mo sa proseso ng paglago. Mapaano mo malalaman na lumalago ka na sa ikatlong antas ng karunungan? Mayroon itong malinaw na mga palatandaan. Hindi lahat ay agad na mararamdaman. Pero kapag nagsimula kang makita ang mga ito, alam mong nagbabago ang iyong paningin. Unang palatandaan, hindi ka na nagtataka kung bakit ka nasaktan. Sa halip, tinatanong mo na kung ano ang kailangan mong matuto mula sa sakit. Ang pagbabago ng tanong ay palatandaan ng pagbabago ng pananaw,
Ito ang unang hakbang sa ikatlong antas. Ikalawang palatandaan, nagsisimula kang makita ang kagandahan sa mga taong dati ay galit ka. Hindi dahil naging mabuti na sila, kundi dahil nakikita mo na sila bilang mga taong kailangan din ng pagpapatawad. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay pinakamataas na uri ng lakas. Isipin mo ito, ang isang sundalo na nakaligtas sa digmaan. Naunawaan na niya ang digmaan sa paraan na hindi naiintindihan ng mga hindi lumaban. Ganon din ang tao sa ikatlong antas. May pag-unawa na lampas sa karanasan ng karamihan. Ikatlong palatandaan, nagsisimula kang manalangin para sa mga nagsakit sa iyo. Hindi ito agad na mangyayari, matagal ito. Pero kapag nangyari, kapag nanalangin ka na para sa mga kaaway mo, alam mong nasa ikatlong antas ka na. Ikaapat na palatandaan, ang iyong mga karanasan ay nagiging tulong sa iba. Ang iyong pinakamasakit na kwento ay nagiging pinakamalakas na sandatang maari mong ibahagi. Nakikita mong ang Diyos ay gumagamit ng iyong sugat para pagalingin ang sugat ng iba. Iyan ang pinakamagandang kinalabasan ng pagsubok. Feel mo ba ito? Nakita mo na ba ang ganitong sandali? Ang sandali kung saan ang iyong pinakamasakit na karanasan ay nakatulong sa isang tao? Iyan ang ikatlong antas, hindi para lang sa iyo, kundi para sa iba rin. Ikalimang palatandaan, hindi ka na agad nasasabog sa harap ng mga provokasyon. Mas matagal kang mapahinto. Mas malalim ang iyong pagtitimpi. Hindi kasi wala kang emosyon, kundi kasi mas malinaw na ang iyong paningin sa sitwasyon. Ika-anim na palatandaan, nagsisimula kang makita ang presensya ng Diyos sa mga ordinaryong sandali. Hindi lang sa simbahan, hindi lang sa panalangin, kundi sa mga simpleng bagay, sa ngiti ng isang bata, sa ganda ng paglubog ng araw, sa boses ng isang minamahal. Iyan ang pinakamagandang regalo ng ikatlong antas. Hindi lang ang kakayahang tiisin ang sakit, kundi ang kakayahang makita ang kagandahan ng buhay. Kahit nasa gitna ka ng pinakamalaking pagsubok. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, nais kitang sabihin ng isang bagay. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi palatandaan na iniwan ka ng Diyos. Ito ay palatandaan na sinasanay ka niya para sa mas mataas na antas ng paningin. Hindi ka naiwan, ikaw ay tinuturuan. Ang mga pinakamagaling na alahas ay galing sa mga pinakamatinding presyon sa ilalim ng lupa. Ang pinakakinis na ibabaw ng kahoy ay galing sa pinakamatibay na pagigting ng papel de liha. Ang iyong buhay ay iyon. Pinagigting ng Diyos para maging kahoy na kinis at maganda. Isipin mo si David na 15 taon na nagtatago mula kay Haring Saul. 15 taon siya kindergarten hanggang katapusan ng high school. Sa loob ng 15 taon, natuto si David kung sino talaga ang Diyos. Hindi sa mabuting panahon, kundi sa gitna ng pagtakas at pag-asa. Nang maging hari na si David, ang kanyang karunungan ay hindi galing sa isang aklat. Galing ito sa mga taon ng kaguluhan, pagtatraidor at pag-asa sa Diyos lamang. Iyan ang ikatlong antas. Natututo ka sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Kaya kung ngayon ay tinatanong mo ang bakit Diyos, nais kong baguhin ang iyong tanong. Tanungin mo, ano ang gustong makita ko ng Diyos na hindi ko pa nakikita? Iyan ang tanong na magbubukas ng pintuan sa ikatlong antas. At iyon ay ang tanong ng isang taong handang lumago. Meron kang potensyal na hindi mo pa nakikita. Meron kang tungkulin na hindi mo pa natanggap kasi hindi ka pa handa. Ngunit ang mga karanasang dumaan sa iyo, ang mga sakit, pagtatraidor, pagkabigo, ay nagbibigay sa iyo ng susi. Ang susi sa kung sino kang nais mong maging. Ang susi sa misyon na ipinahintulot ng Diyos para sa iyo. Hindi ka basta-basta dumaan sa lahat ng iyon. Mayroong dahilan. Isipin mo ang mga taong pinakaginagamit ng Diyos sa kasaysayan.
Lahat sila ay may isang bagay na common. Lahat sila ay dumaan sa pinakamahabang panahon ng paghihintay. Si Abraham, 25 taon. Si Jose, 13 taon. Si Moises, 40 taon sa disyerto. Ang paghihintay ay hindi sayang oras. Ang paghihintay ay oras ng pagsasanay ng espiritual na paningin. Sa bawat taon ng paghihintay, ang kanilang paningin ay nagiging mas malinaw. At sa tamang oras, sila ay tinawag. Hindi sila tinawag ng bata pa sila. Hindi nang puno pa sila ng sariling lakas, kundi nang matuto na silang umasa sa lakas ng Diyos. At hindi sa sarili nilang kakayahan, iyan ang handa. Yun ang para sa iyo ngayon din. Ang Diyos ay hindi nagpapabagal, nagbubukas siya ng mas mataas na antas ng pananaw. At ang tanong ay hindi kailan, kundi handa na ba akong makita ang mas malaki? Bago tayo magtapos, nais kitang hayaan na gumawa ng isang desisyon ngayon. Desisyon na hindi baguhin ang lahat ng biglaan, kundi desisyon na sabihin sa Diyos, Panginoon, hayaan mo akong makita ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong mga mata. Kung ginagawa mo ang desisyong iyon ngayon, maligayang pagdating sa ikatlong antas. Hindi ito pagtatapos ng paglalakbay. Ito ay simula. Simula ng isang mas mayamang, mas malalim, mas tunay na buhay kasama ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natatapos sa pagbibigay ng karunungan. Bawat araw, bawat karanasan, bawat tao sa iyong buhay ay isang bagong aralin. At ang pinakamatulunging guro ay ang pinakamahirap na pagsubok. Ito ang katotohanan ng ikatlong antas. Ito ang pangako ng Diyos sa mga naghahanap ng karunungan. Kung may isa sa inyo na nagkukulang sa karunungan, humingi sa Diyos. At hihilingin niya ng walang paratang. Dahil gusto niyang ikaw ay lumago at makita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like at i-share ito sa isang kaibigan. Marahil ay may isa sa iyong mga kakilala na kailangan ngayon ng mensaheng ito. Mag-subscribe para hindi ka mapalampas ng mga susunod na aralin. Salamat sa pakikinig at patuloy kang lumago. At sa comment section, ibahagi mo sa anong antas ka ngayon, unang antas, ikalawa o nagsisimula ka ng makita ang ikatlong antas. Ang iyong kwento ay maaring maging inspirasyon ng isa pang tao. Makita ng Diyos ang iyong buhay ng buo sa kanyang mga mata.